Tingnan nyo guys. Ito yung park dito sa Springbank. O kasi ayan o. Malamig na po dito sa Canada. Naka 8 degree. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! For today's video guys, isi-share ko lang sa inyo ang isang topic na ma-inspire po kayo. Ang topic po ngayon na i-share ko sa inyo ay tungkol po sa salary versus gastos. Okay, na-share ko na po ito sa inyo guys na meron akong ginawang isang video kung magkano yung nagastos ko para po makarating po dito sa Canada. Okay, from Hong Kong to Canada. Okay, hindi po ako galing sa Pilipinas. Okay, galing po ako ng Hong Kong. Doon na po ako nag-flight pupunta dito sa Canada. About po sa gastos, na-share ko po sa isang video na ang gastos po ay nabot po ako ng kalahating milyon. 500,000 pesos. Kasi may mga another expenses pa ako na hindi ko na dineclare sa isang vlog ko. Inad ko na lang. Bali guys, yung gastos na nagastos ko nga dito sa Canada para po matupad yung pangarap ko makarating po dito sa Canada, 478,000 pesos. Kasi kapag may pangarap talaga tayo, ay kahit gaano kalaki ang gagastusin natin, kasi nga, worth it naman. Okay, talagang worth it naman guys kapag nakarating kayo dito sa Canada. Kasi nga, itong gastos na to ay mabilis nyo lang po mababawi. Pwedeng 4 to 5 months kung meron kayong mga extra job, pwede. Kayang-kaya sa 4 to 5 months. Pero dahil sa akin ay wala pa akong extra job, wala akong overtime kasi nga mahirap po na mag-overtime ako sa labas saka mamaya mahuli ako ng IRCC, ng labor government na nag-overtime ako. Mahirap na kasi baka may magsumbong sa atin. Mayroon din po talagang minsan kapwa kabayan po natin ang pwedeng magsumbong sa atin. Okay, so hindi po natin yan maiwasan. Yan nga po ang gastos guys. So umabot ng 478,000 pesos. Pero naman guys, kapag nandito naman kayo sa Canada, ang salary rate ko po per hour ay 17 Canadian dollars or equivalent po sa 697 pesos. Okay, yan po yung per hour ko na bayad. Okay, bale, ako kasi ay nasa contract ko lang ay 6 hours lang po ang allowed na mag-work ako per day. So, Monday to Friday lang po, yan po ang allowed ko na mag-work. Every day, 6 hours lang. So, bali guys, ang minsan nakukuha ko na salary, maabot ng 2,300, gano'n kasi may mga another dagdag sa sahod ko, yung holiday, and then binabayaran na rin ni amo yung aking vacation leave. Medyo natadagdagan po yung salary, nakukuha ko monthly. So, di ba ang ganda guys, kahit malaki yung gastos natin na makarating dito sa Canada, okay lang. Kasi nga, tayo po ay nag-umpisa pa siya mag-apply, ay okay lang po yan. Maiwasan na wala tayong utang. Kasi, alam niyo naman, kapag mag-apply kayo sa Canada, papuntang Canada, ay malaki po talagang pera. Alam nyo guys, meron din ako na inquiry dati na isang consultant dito sa Canada. Dito na sila nakabase. Ang in-inquire ko sa kanila dati ay, ang isisingin nila sa akin ay 700,000 pesos. So, di ba, ang laki. Pero legal sila. Legal sila, hindi po sila scammer. Kasi, nagre-recruit din po sila sa Hong Kong, saka sa Macau, sa Singapore. Okay, lahat po ng may mga napaalis po sila na hindi lang po sa Hong Kong. Yun nga lang po talagang malaki po talaga yung bayad sa kanila. Mabilis yung sa kanila guys, mabilis yung processing din sa kanila. Kaya ako nung time na yun ay talaga nag-research ako, nag-pray ako kay Lord kung ito na ba yung agent na applyan ko, na ito ba yung sabi ko kay Lord na sana Lord po yung agent na magpapaalis sa akin para po matupad po yung pangarap ko na makarating po ng Canada, which is na tupad naman po. So, ngayon guys ay naka 3 months na po ako dito sa Canada. Ang masasabi ko po ay worth it po guys yung gastos ko na matupad na makarating po ako dito sa Canada. Ngayon ay kung talaga nandito na kayo sa Canada, kung masipag kayo, kung allowed kayo, lalo na po yung mga nanny, caregiver na landed po dito sa Canada, ay pwede po silang mag-part-time. Pero at the same job din. Kasi sila naka-open work permit sila, so allowed sila mag-work sa ibang amo, pero ang trabaho nila ay nanny or caregiver din. So yun talaga ang advantage dun sa mga nanny saka caregiver. Ako kasi guys, ang landed ako dito ay housekeeping. Naka-closed permit ako. So kay amo lang talaga ako pwedeng mag-trabaho. Pero alam nyo guys, kung talagang allowed ako mag-work sa labas, ganon, kung si amo nagpapa-overtime din sa akin ng Saturday, Sunday, malaki yung masasahod ko. As in talagang, okay, mabilis makaipon, mabilis makabayad ng utang. Siguro, pag mga 45 minutes, makabayad na ako ng utang. Kaso nga, hindi pa ako, guys, masyadong nakakapag-overtime kasi nga, bawal. Ayoko naman ilagay yung sarili ko sa risk. Yun nga, guys, na-share ko sa inyo na worth it na magbitaw tayo ng malaking pera
katumbas naman yun ay kaginawaan natin dito sa Canada, lalo na hindi lang po salary ang dapat natin i-look forward. Ano din natin is yung family. Pwede nating makuha yung family natin sa Pilipinas. Kapag PR na tayo, pwede na rin tayo mag-sponsor ng mga relatives natin. Kung gusto nyo makatulong sa mga relatives, ay pwede nyo rin po silang sponsoran. Ang pinaka talaga dito guys ay maging permanent residence tayo dito sa Canada, kasi dito ay maganda po ang ng educational sa mga bata. Okay, meron din po silang child benefits makukuha sa government. Hindi lang po sila free education, meron din po silang child benefits. Tapos ang guys, ang Canada government, maganda po ang dito sa health. Basta meron kang card, kung nasa Ontario ka, may OHIP ka, okay ka, hindi ka gagastos sa malaki kasi nga meron kang card. So punta ka lang sa clinic, or kung meron kayong doktor, may sakit kayo, punta lang kayo, mag-appointment lang kayo, tawagan nyo lang yung doktor nyo, okay na. Hindi nyo kailangan gumastos ng malaking pera, lalo na kung mga anak kayo dito sa Canada, magkasakit kayo, hindi nyo na po problema kung saan nyo hanapin yung pera, kasi nga meron kayong health benefits dito sa Canada. Kaya sa mga nagbabalak po dyan na makarating po ng Canada, may mga pangarap ng Canada, okay lang guys na magkautang-utang tayo. Okay lang po yan, kasi mababawi naman na agad natin yan, lalo na kung nandito na kayo sa Canada at nagtatrabaho na kayo, sasahod na kayo, tapos kung makuha nyo pa yung family nyo, o di mas maganda, diba? As in, worth it talaga. Ang ko lang sa inyo ay mag-focus lang kayo guys sa pangarap nyo. Ngayon pa lang mag-ipon na kayo ng pera, kasi nga talaga hindi basta-basta po gastos. Okay, malaki talaga ang processing fee kapag pupunta kayo ng Canada. Hindi lang po sa kahit po sa ibang consultant, sa ibang agent, talagang malaki po yung sahod. Di pwera lang guys, kung makakuha kayo ng direct na employer dito sa Canada, kayo na makikipag-deal sa employer nyo, ay okay lang yun, kasi mas less gastos nyo. Siyempre, mag-hire pa rin sila ng consultant. Pero malay mo kung lahat ng fee sa consultant ay si amo na ang bahala. Okay, di mas maganda yon. Napaka-swerte nyo guys kung ganun ang mangyari, na hindi kayo gagastos ng malaki, hindi kayo gagastos ng $500,000 para lang matupad yung pangarap nyo pag makarating dito sa Canada. Pero meron naman guys agency dyan sa Pilipinas like IPAMS, Fairchance, ayan yung mga nag-offer na mga job dito papuntang Canada na hindi po kayo gagastos ng malaki. Yung last na na-share ko sa inyo na mayroong isang Pilipino, ang gastos niya lang ay 10,000 pesos, sa IPAMS siya nag-apply. So, ganyan guys, research lang kayo ng research, i-analyze nyo kung saan kayo komportable, kung sa tingin nyo sila na yung makakapagpalis sa inyo, doon na kayong mag-focus. Basta ang payo ko sa inyo guys ay huwag nyo problemahin yung gastos, o ay magkakautang kayo, okay lang po yan, okay lang po magkaroon kayo ng utang. Ang importante po ay matupad po yung pangarap nyo na makarating dito sa Canada, kasi kapag nagsahod kayo, malaki po yung salary nyo dito at masipag kayo, as mas maganda at madalis kayo makakaipon at makakapagbayad ng utang. Kasama pa yung family nyo dito sa Canada. Okay, at least matutulungan nyo rin po yung extended family nyo sa Pilipinas, yung mga magulang nyo, mga kapatid nyo. Okay, so mabibigyan nyo sila ng financial support. Okay, so yun lang guys. Na-share ko lang sa inyo guys about sa salary versus gastos. Ang ko lang sa inyo ay focus lang kayo sa dream nyo, kung ano yung goal nyo, matupad na makarating din po kayo sa Canada. Madagdagan po yung mga Pilipino dito sa Canada. So yun guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po and do like and share na rin po. Kung nagustuhan nyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo, please click naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga bago kong video. So yun lang guys, good luck po! See you here po in Canada. Bye! God bless us all. Me